Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Ang inyong brother Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. If we strive to thrive for God's greater glory, we can thrive with God's grace. Ngayon po ay tatalakayin po natin ang 103, episode 103, November 21 sa libro ni Sarah Young, Mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Mga Bible scriptures po yan. At ang panglima sa 7 karunungan, 63, Tagalog Bible verse. At panglimang araw na po tayo ngayon. Ang lessons naman ni John C. Maxwell sa The Exodus pa rin, Jethro and the Law of Intuition. Number 5, Leadership of our Lord Jesus Christ. At number 5, Prayer, which is Jesus Talk Time to Rest. Mga scriptures, pati sa Great is Thy Faithfulness. Sa tulong ng banal na Espiritu para sa gloria ng Panginoong Jesus. Unahin na po natin ang galing sa scriptures kay Kapanalig Cecil. Sabi sa Micah, chapter 7, verse 7. Micah 7:7. It says, Therefore, I will look unto the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. My God will hear me. Ang aking Panginoon ay makikinig sa akin. Amen. Great is thy faithfulness for today, mga kapanalig. Nasa 2 Corinthians, ikalawang Korinto, unang kabanata, verse 7. It says, As you are partakers of the sufferings, so also you will partake of the consolation. Ang dalawang quote for today, number 1, ito po. Can God trust you with sorrow, with anguish, and with pain? Or would your faith soon falter and faint beneath the strain? Ulitin po natin ang sabay-sabay. Can God trust you with sorrow, with anguish, and with pain? Or would your faith soon falter and faint beneath the strain? Ang anguish po ay paghihirap, ang sorrow ay kalungkutan, ang falter ay matigilan, ang beneath ay sa ilalim, at ang strain ay pinipilit. Ito po ang pangalawang quote. Sabayan niyo ako mga kapanalig, ulitin natin ang 2 beses. Praise is the song of a soul set free. Isa pa po mga kapanalig, salamat po. Active participation dramatically affects our success conscious. Ito po, praise, papuri, is the song of a soul, kaluluwa, set free. Amen. At ang number 5, leadership secrets ni Lord Jesus Christ, ay heto po. Jesus took time to rest. Sa libro ni Dr. Mike Murdock, ito po yung mga highlighted words bago po ang prayer. Rest and recreation are not a sin. Hindi po kasalanan ang pagpapahinga. Rest time is repair time. Ang pagpapahinga ay panahon yan para tayo'y makapagpahinga at para ma-repair, gumaling ang ating kapaguran.
It is not a loss of productivity. It is time for renewing. It is receiving time. So, ang rest ay receiving time. It helps release your potential. It helps release your potential. Work time is giving. Rest time is receiving. You must have both. So, kailangan daw magkaroon ka ng pareho na trabaho ay which is nagbibigay ka ng iyong serbisyo, ng iyong lakas. At ang rest time, pagpapahinga, ay tumatanggap ka. Kailangan magkaroon ka na pareho. Meron kang oras na pagtatrabaho at meron kang pagpapahinga. At inayunan yan sa 24 hours na How to Consume Our 24 Hours sa libro ni Dr. Napoleon Hill, How to Sell Your Way Through Life. Sabi niya, ang unang 8 oras ay gagamitin sa pagtulog. Walang productivity dyan, pero kailangan mo yan, yung 8 hours ng pagtulog. At inayunan yan ni Dr. Matthew Walker, sleep scientist. Kailangan daw tayong mga tao, kailangan nating matulog 7.5 to 9 hours. Depende sa pangangailangan natin ng katawan. Hindi pwedeng kulang sa 7 hours or 7.5. Hindi rin susobra sa 9 hours. And then yung pangalawang 8 hours ay para sa ating mga napiling devotion, mga napiling profession, mga napiling trabaho. So 8 hours po yan. At ang pinakamatinding kung paano mo gamitin ang pangatlong 8 hours equals 24 hours ay doon ang susi ng tagumpay mo. Bakit? Kasi ang unang 4 hours doon sa third 8 hours ay health and recreation. And then which is 20 hours na po yan. So yung 2 hours naman ay self-study and preparation. And then yung which is 22 hours and last 2 hours para 24, ikaw ay mag-aalay ng serbisyo ng libre sa paglilingkod mo sa Diyos at sa mga tao nang walang hinihinging kapalit. Yan ang pinaka-the best na paggamit ng 24 hours. Stop your frantic push for success. Pagdugtong ni Dr. Mike Murdock. Take time to taste the present. The fires of desire will always rage within you. You must dominate that rage, and focus it. Learn to rest. Jesus did. Jesus took time to rest. This was one of the leadership secrets of our Lord Jesus Christ. Prayer. Sabayin niyo ako mga kapanalig. Lord, teach me how to rest. Show me how can I turn towards you and refresh as well as rejuvenate myself. I know that without rest, I cannot accomplish the goals and desires that you have placed within me. Thank you for your rest. In Jesus' name, Amen. Ang panglimang karunungan na 7 po na Bible verse Tagalog, karunungan po ito po. Nasa Job chapter 11 verse 12. Sabi, ngunit ang walang kabuluhang tao ay walang unawa. Oo, ang tao ay pinanganak na gaya ng anak ng mabangis na asno. Pangalawa po, nasa Job chapter 6 verse 5. Umuungal ba ang mailap na asno pag may damo? O umuungal ba ang baka sa kanyang pagkain? Pangatlo po, nasa Kawikaan chapter 24 verse 5. Ang pantas na tao ay malakas.
Oo, ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan. Pang-apat, nasa Job chapter 12 verse 17, kanyang pinalalakad ang mga kasangguni na hubad sa bait at ginagawa niyang mga mangmang ang mga hukom. Panglima, sa 1 Corinthians, unang Korinto, unang kabanata, verse 19, versikulo 19. Ito po, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Pang-anim po, Job chapter 28 verse 12. Ngunit saan masusumpungan ang karunungan at saan naroroon ang dako ng pagkaunawa? Ang galing na tanong. At ang pang-pito, panghuli po ngayon, sa pang-limang out of 63 karunungan Bible verse, Tagalog, ito po, unang Korinto, nasa unang kabanata, versikulo 24, versikulo 24. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging ang mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Talakayin natin kagad ang binahagi ni Kuya Romy de Vera Cruz. Shoutout sa iyo, Kuya Romy, sa Makaranas Brothers, Brother Johnny at Brother Ludi, kay Sister Jean, sa aking pamilya, sa aking beloved cleaning team, at sa bago naming teammate na si Brother June Umali. Yes, sinamahan kami ni Brother June Umali, kababata ng aking paring Ed Perenya. Shoutout din sa iyo, paring Ed Perenya. Magaling naman magluto yan si paring Ed. Yan ang passion niya. Very, very passionate si paring Ed na magluto. Galing kay Kuya Romy sa quote ni Father Lino Nicasio, SBD, TV Maria Philippines, ngayon pong araw na ito, November 21. Ang sabi ni Father Lino, kailangan makita natin si Jesus. Magdasal, alalahanin natin siya. At isa pang binahagi ni Kuya Romy ay nasa Kawikaan 22 kabanata verse 1. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa sa pilak at ginto. Pagagandang quote po yan. Inayunan niya ni General Norman Schwarzkopf sa panahon ng sa Middle East Gulf War. Sabi niya, kung dalawang naiwan sa iyo, isa ay integrity and then isa ay character, ay mas magandang mapili mo ang character, ang iyong pagkatao. Pangatlo po ay ito po ang binahagi ni Kuya Romy. Without reflection, there is no transformation. Unknown. Ulitin natin ang sabay-sabay. Without reflection, pag ninilay-nilay, there is no transformation. Kaya kailangan tayong magnilay-nilay, mga kapanalig, lalo sa paggising natin, sa pagtulog natin, pagkatapos magdasal. Nakakatulong sa pagtulog yung pag-stretching. I-google ninyo mga the best stretching bago matulog, yung pagdasal, and then yung mga tanong na self-reflection. Did I serve you well today, Lord Jesus? Napagsilbihan po ba kita sa araw na ito ng todo, aking Panginoong Hesus? Galing na tanong yan kay
John C. Maxwell. And then, siyempre, yung paggising mo, pasasalamat ng todo sa Panginoon. Meditation ay nakakatulong. Meditation means to examine, to experience, to evaluate. Lalo po ang mindfulness breathing. Mahalaga po ang mindfulness breathing. Kaya tayo nagdurusa ng todo, kaya nagkakasakit ang ating katawan, hindi tayo makapag-isip ng maayos dahil hindi po tayo maayos huminga. Kaya dapat alam mo yung paghinga mo. I'm breathing in, I'm breathing out. O kaya sasabihin mo lang in, out. Pag sinabi mo daw yung programa na yan, in, out, ano man ang ginagawa mo, ang ibig sabihin yan, in, I'm breathing in, I'm breathing out, ay naipoprograma ang iyong mind sa tamang paghinga. At mahalaga yung tamang paghinga. Hindi ka makakatulong, hindi ka makakagawa ng napakabuti kung hindi mo alam ang tamang paghinga. Kaya self-reflection, ang tanong sa umaga sa Panginoon ay, ano po ang gusto nyong ipagawa sa akin, aking Panginoong Hesus? Napakagandang self-reflection po yan. Alright? Maraming salamat sa pakikinig. Dumako na po kagad tayo sa episode 103, Sumasayo Ako Always. Ibig sabihin, lagi. Sumasayo ako lagi. Pinagsama ko po ang Tagalog at English para lalong manuot. 10 scriptures ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat sa libro ni Sarah Young, Jesus Calling, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng Panginoong Jesus. Nasa Luke chapter 24, verse 36, it says, Now as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, Peace to you. Ang pangalawa na scriptures nasa Mateo chapter 28 verse 20. Ano po ito? Great Commission, ang dakilang utos. Tinatangguri ang panglabing isang utos po ito. Ito po yung verse 20. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Even to the end of the age. Amen. Pangatlo po, nasa Hebrews chapter 13 verse 15. It says, ito po, therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Ito po ang mensaheng Episode 103, November 21. After po natin pagnilay-nilayan ay ating pag-usapan ang napakagandang lessons ni John C. Maxwell sa The Maxwell Leadership Bible, Jethro and the Law of Intuition. Leaders evaluate everything with the leadership bias. Ito po. Thank me throughout this day for my presence and my peace. Yan po ang bungad na mensahe sa atin lahat ni Lord Jesus Christ, mga kapanalig, for today. These are gifts of supernatural proportions. Ever since the resurrection, I have comforted my followers with these messages. Peace be with you, and I am with you always.
Listen as I obtain you my peace and presence in full measure. The best way to receive these glorious gifts is to thank me for them. It is possible to spend too much time thanking and praising me. I created you first and foremost to glorify me. Thanksgiving and praise put you in proper relationship with me. Ulitin ko po. Thanksgiving and praise, papuri, put you in proper relationship with me. Opening the way for my riches to flow into you as you thank me for my presence and peace. You appropriate my richest gifts. Appropriate ay suitable sa ibang English translation. Sa Tagalog naman, nararapat. At ang resurrection, alam na po natin yan, muling pagkabuhay, proportions ay kasukat, at ever since ay magmula noon. Siyempre, ang spend ay gumugol. Napakagandang Tagalog. Gumugol tayo ng panahon para itanim ang salita ng Diyos. Amen? Pagnilay-nilay na po natin ang mensahe ni Lord Jesus Christ para manood sa araw na ito. Episode 103. Ibig sabihin, 103 araw na po tayong magkasama sa librong ito. 365 days po ito. Isang taon tayo magsasama. Sumasayo ako always. Pasalamatan mo ko hanggang wakas sa araw na ito. Sa aking presensya at sa aking kapayapaan. Wow, napakatinding mensahe. Tingin ko, utos po ito eh. Utos kasi inuutos atin para gawin natin at hindi iuutos kung hindi natin kaya. Amen, mga kapanalig? Hindi iutos ni Lord Jesus Christ, natutunan ko yan sa Couples for Christ, sa aking elder brother na si Brother Toti Bilen, hindi iuutos ng Panginoong Hesus kung hindi natin kaya. Mabalik tayo sa Couples for Christ. Naging Couples for Christ member kami ni Rose 2015 hanggang 2021. Noong panahon ng pandemic, tinuloy pa rin ang household through online sa Messenger, Facebook. So, talagang pag iniutos sa atin ni Lord Jesus Christ, kaya natin gawin, lalo na para sa pagmamahal, pagrespeto, matinding respeto sa Kanya. Pag inutusan tayo ng magulang natin, di ba? Sumusunod tayo. So, ganun din ang ating Ama sa Langit. Pag inutusan tayo, kailangan tayong sumunod, manatili sa Diyos, tanggapin ang lahat ng bigay ng buhay, wholeheartedly, pati yung pagsuong natin sa mga bagyo, pagdaan sa mga bagyo ng buhay, at to reproduce. Yes, to reproduce, ibig sabihin ay paramihin ang mga naniniwala at bigyan ng ilaw ang mga madidilim na buhay. Ang ating Panginoon ay Panginoong Hesus ay siya ang nag-iisang ilaw natin. Kung tayo'y Kristiyano, sabi ni John C. Maxwell, tinawag tayong maging ilaw. Tinawag din tayong maging asin. Kasi may mga kapwa tayo na buhay pero parang nabubulok kasi they are dying spiritually. Dahil hindi nila alam na if they aren't growing, they are dying spiritually. If they aren't growing spiritually, they are dying spiritually. Habang buhay tayo, kailangan tayong lumago. Especially lumagong pananampalataya. Especially dumudunong tayo para sa gloria ng Panginoon. Para maglingkod sa Panginoon dahil
nagpunta siya rito 2,000 years ago, siya ay naglingkod, hindi pinaglingkuran. Naglingkod si Lord Jesus Christ. Kaya, manatili tayo hanggang wakas sa araw na ito. And we live to the now. Ang meditation na turo ni Master Thich Nhat Hanh, ang meditation which is tamang paghinga, ay namumuhay ka to the present, now. Kasi hindi ka makakatulong sa kapwa mo kung hindi ka namumuhay ngayon. Kung inaalala mo yung mamaya, bukas, or sa isang linggo, ay hindi po yun ang tamang mindfulness na pamumuhay, mindfulness na paghinga. So, praktisin natin yan. I'm breathing in and I'm breathing out. Hindi na nga itinuro dyan yung paghinga sa ilong. Yan sa turo ni Thich Nhat Hanh, isa siyang monk na makapagtayo ng sarili niyang grupo as a monk na turong Buddhism, pero ang Buddhism din ay more on compassionate. Ang ating Panginoong Hesus ay compassionate. Compassionate, ang very, very compassionate ang ating Panginoon. Kahit na malapit na siya malagutan ng hininga sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. What a compassion! Dahil siya ay compassionate God. Amen? So, pasalamatan ng Panginoon dahil attitude of gratitude ay talagang matinding skills yan na kailangan nating i-develop. Itong mga regalo ko sa iyo ay mga supernatural na proportions, kasukat. Magmula pa noon ng muling pagkabuhay, ikaw na ay niyapos ko ng todo, inalagaan ko, ginabayan ko ng todo, kagaya ng aking mga tagasunod, na aking mga disipulo, na itong mga mensahe na ito. Kapayapaan ang sumaiyo at sumasa inyo ako always, sumasa iyo ako lagi. Kaya makinig ka sa iniaalok ko na yan sa iyo, anak. Ang kapayapaan at ang presensya ng buong-buong at walang kasukat or buong-buong kasukat. At ang the best na paraan na tanggapin mo ang mga gloria ko na regalo ko sa iyo ay pasalamatan mo ako lagi. Yes, pasalamatan mo ako lagi ang sinasabi, utos, mensahe ni Lord Jesus Christ sa ating lahat, mga kapanalig. Pagdudugtong pa ni Lord Jesus Christ sa episode 103, imposible na gumugol ka ng maraming panahon ng pasasalamat at papuri sa akin. Dahil ginawa kita first and foremost ay pangunahin, ginawa kita una, at ang pangunahin ay para ibigay sa akin ang gloria. Ang pasasalamat at ang papuri ay maglalagay sa iyo ng tamang relasyon sa akin at nagbubukas ng daan sa aking mga kayamanan na dumaloy sa iyo, anak. Sa pasasalamat mo sa akin, sa pagpapasalamat mo sa akin, ang aking presensya at kapayapaan ay nararapat para tanggapin mo ang mga kayamanang regalo ko sa iyo, anak. Wow! Papuri sa Panginoon! Talagang mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya,
pasalamatan natin ng hanggang wakas ang ating Panginoong Jesus sa bawat araw na ibinibigay niya sa atin. Heto na po ang lessons ni John C. Maxwell sa kanyang The Maxwell Leadership Bible. Nasa Exodus pa rin tayo, chapter 18, verse 1 hanggang 24. Ito po ang pamungad ni John C. Maxwell. Leadership intuition often separates the greatest leaders, yes, the greatest leaders from the merely good ones. Ano kaya ang ibig sabihin ni John C. Maxwell dito? Ng liderato ay kailangan mayroong sariling kutob or gut feeling. Yun ang magpapahiwalay sa pagiging napakagiting na leaders at yung mga basta good na leader. Ito po ang pagdugtong ni John C. Maxwell. Some people are born with great leadership intuition. Muli, ang intuition na translation ay kutob. Kinukutuban ka. Or sa English, gut feelings. Madalas, iginagay tayo niyang kutob. At may inborn na leader na tao na mayroong sariling intuition. Babanggitin po kung sino dito sa Exodus chapter 18 ang binabanggit na intuitive leader na nakatulong kay great deliverer mambabatas Moises. So, ito po, some people are born with great leadership intuition, others have to work hard to develop and hone it. But however, it evolves, the result is a combination of natural ability and learned skills. This informed intuition makes crucial issues jump out at the leader, enabling him or her to get a handle on intangible factors. Intangible po ay nakikita, nahihipo. Understand them and work with them to accomplish leadership goals. To accomplish leadership goals. Para mapagtagumpayan, para maabot ang lideratong mayroong mga layunin. Ito pa, successful leaders see every situation in terms of available resources, which is money, raw materials, technology, and most important, people. Yes, most important ay mga tao. Ang mga nagtatagumpay ng mga leaders, mga ating nire-respetong mga leaders natin, ay nakikita nila ang lahat ng mga sitwasyons, pati ang mga resources na nandyan, which is kapirahan, mga material na bagay, mga technology, at ang pinakamahalaga sa lahat na kailangan nating pahalagaan kung ikaw ay magiting na leader ay ang mga tao. Hindi dapat isinasakripisyo ang mga tao. Intuitive leaders can sense what's happening among their people and almost instantly know their hopes, fears, and concerns. Leaders also have the ability to step back from what is happening and see not only where they and their people have gone, but also where they are headed, as if they can smell change in the wind. Ang mga nagtatagumpay ng mga leaders natin ay nakikita ang lahat ng mga sitwasyon, katulad ng pati mga resources at ang mga abilidad. Mayroon din silang abilidad na makutuban
sa pag-asa, sa katakutan, at sa mga alalahanin. At ang mga nangyayari ay nakikita ng intuitive leader. Sa magaling na leader na kinukutuban ng mga sitwasyon, sa nangyayaring sitwasyon na kinakaharap nila. Pero ang isa pang napakagandang katangian ng leader ay alam nila na aamoy nila ang pagbabago at kung saan sila papunta. So pagka maling daan ang nadadaanan na, sasabihin ng leader, hindi tayo tutuloy dyan at wala tayong mararating, dito tayo sa daan na pinapadaan sa atin ng ating Panginoon. Ang totoong leader ay kailangan talagang tumanggap din ng pagkakamali. At who are you when nobody sees you? Sabi ni John C. Maxwell. Sino ka kung walang nakakakita sa iyo? Kaya talagang napakagandang pangunahan natin ang ating sarili at i-master natin ang pagpapatakbo sa ating sariling isip, which is number one organ na i-master natin ang ating mind. So ito pa ang pagdugtong ni John C. Maxwell, mga kapanalig ko kay Kristo. Everyone has some kind of intuition, especially in his or her area of natural giftedness. If your gift is mercy, then you can sense when someone needs comfort. Halos lahat ng mga tao ay mayroong mga katangian ng sila ay kinukutuban, intuition. Lalo na sa kanilang mga natural na giftedness. Kung ang regalo sa iyo ng Panginoon ay mercy, then nakukutuban ka or nararamdaman mo na kailangan, may mga taong kailangan ang comfort, pag-aasikaso sa mga kapatiran na nangangailangan ng mercy. And you know how to give it, at alam nila kung paano nila ibigay ito at sa tamang panahon. If service is your gift, you instinctively know when, how to help those in need. By natural instinct po ang ibig sabihin ng ibang translation ng instinctively. Kung paninilbihan, pagsiservisyo ang alam mong regalo sa iyo ng Panginoon, ay nakukutuban ka or nararamdaman mo kung kailan ka kailangan mag-alay ng magandang serbisyo para sa Panginoong Hesus sa tulong ng banal na Espiritu. And if you are naturally gifted at leadership, then you see everything with a leadership bias. Moses was a good leader, not a natural one. When he met with Jethro, ito na po ang binabanggit nating bida sa intuition na napakagaling na mayroong angking, makutuban, mabasa niya ang sitwasyon. So ito po, Moses was a good leader, pero hindi siya natural leader. When he met with Jethro, he hadn't lead Israel for long. Nung nakita muli sila ni Jethro, kasi si Jethro ay bena niya, hindi pa nanguna ng matagal na bilang leader ng Israel si Moses sa disyerto. The Hebrew nation had just left Egypt, but over those long years in the desert, Moses' leadership improved, and so did his intuition. Dahil na-mentor, naturuan, at nakpaturo. Ang mahalaga din dyan, yung mayroon kang teachable spirit. May nagtuturo sa iyo
nagpapaturo ka ba? Willing ka bang maturuan? So, yan ang kagandahan sa ugali ni Moses. Mababa ang loob, diplomatic, at nung tinuruan, nagpaturo, at inadapt niya yung turo sa kanya. Kaya naging mahusay siyang leader na dahil nag-improve ito, siyempre, sa grasya ng Panginoong Ama sa Langit. Jethro, on the other hand, appears to be a natural. How do we know that? Tanong ni John C. Maxwell. Because he looked at the situation unlike anything he had ever seen, leading more than 1 million disgruntled. Yan po ay angry or dissatisfied na mga tao, displaced, ex-slaves, and knew exactly how to handle it. That's intuition in action. He was determined what he saw. Jethro, the leader, saw everything with a leadership bias. Napakalinaw po yan na mensahe ni John C. Maxwell. Nakakabasa ng sitwasyon. Nakita niya ang problema na masyado nang pagod na pagod si Moses dahil nag-iisa siya na leader ng almost 2 million na tao. Nasa sila'y disyerto, bumabaybay patungong promised land. Nautos ni Father God in heaven matapos silang palayain sa Egypt na sila'y naging alipin ng daan-daang taon, mga kapanalig. Kaya kung ano yung pinangako ng Panginoon, talagang yun ay mangyayari at gagawin niya. Siyempre sa panahon niya at sa kanyang pamamaraan. Wala tayong dapat gawin, kundi sumunod sa Diyos, manatili sa Diyos, tanggapin ang lahat ng mga biyaya na galing sa Diyos, at itanim ang salita ng Diyos. Magparami tayo, mga kapanalig. Marami pa sa atin ang talagang Kristiyano sa papel lamang, hindi pa talaga sapat na sapat ang kanilang kaalaman. Ang ilaw nila ay makulimlim pa at palakasin natin ang kanilang ilaw sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Of all the laws, mga batas of leadership, the law of intuition is the most difficult to teach. Sa lahat ng mga batas, ang batas sa intuition, batas sa paano kutuban, ay napakahirap ituro, sabi ni John C. Maxwell. Ano ang mga dahilan niya? Reading provides the best analogy for understanding intuition. Intuitive leaders read their people. Jethro, the reading leader. Opo, si Jethro ay tinangguri ang nakakabasa ng sitwasyon na magiting na leader. Ito po ang mga sinulat pa ni John C. Maxwell. Let's consider how Jethro handled Moses' situation. Like all intuitive leaders, Jethro read. Number 1, situations. Binasa ni Jethro ang sitwasyon. Number 1, an intuitive leader can quickly size up a situation. Jethro watched Moses in action for a day and immediately reacted. Hinayaan ni Jethro na gawin ni Moses ang kanyang gawain bilang leader at siya ay nanood at nakita niya kagad sa mga aksyong ginawa ni Moses. Nakita niya immediately, agad-agad nakita niya at nagbigay ng nag-react into positivity at nagbigay ng mga payo kay Moses. So Jethro didn't have to hire a consultant, form a committee, or do extensive leader. Si Jethro hindi na kinakailangan kumonsulta, gumawa ng magbumuo ng committee or do extensive research. Masusing pag-iimbestiga. Hindi na ginagawa ni Jethro yan dahil siya ay napakagaling na magbasa ng sitwasyon. Parang legendary quotes. Ano po?
ng anumang field ng sports. Marunong at mabilis bumasa ng sitwasyon. He instantly saw a leadership problem. Agad-agad nakita ni Jethro ang mga problema. All leaders may not settle on a solution as quickly as Jethro did. But when they rely on their intuitions, they rapidly sense that the situation needs their attention. Number 2, trends. Na si Jethro ay trends. Ano po ang ibig sabihin dyan? Ito po ang paliwanag ni John C. Maxwell about number 2, Jethro trends. An intuitive leader sees what's happening in the present and understands where an organization is headed. Jethro could see Moses heading for trouble. He told his son-in-law, dahil biyanan ni Moses itong si Jethro, both you and these people who are with you will surely wear yourself out, for this thing is too much for you. You are not able to perform it by yourself. Exodus chapter 18 verse 18. Maybe Moses settled disputes effectively, maybe not. But even he were able to get by with doing everything, he could never sustain. As the population grew, his situation would worsen. Jethro knew that disaster lay ahead if Moses didn't change. Number 3, si Jethro ay magaling sa resources. Intuitive leaders know how to resource their vision. They don't take anything for granted and they maximize whatever is at hand to achieve their goals, mga layunin nila. Jethro identified Israel's greatest assets, Moses' heart. Nalaman ni Jethro na ang pinakamatinding assets ng Israel ay si Moses, yung kanyang puso, Moses' heart. God's favor and the people. Ang puso ni Moses, ang pagpapabor ng Panginoon at ang mga tao. He directed Moses to seek God's counsel, to teach the people God's laws, and mga batas ng tao po yan. Batas ng Diyos. Batas ng Diyos. And to empower the people to share the burden. Jethro's plan utilize everything of value the people possess. Number 4, si Jethro ay mas mahalaga sa kanya ang mga tao. People, number 4. Skill with people is perhaps the greatest ability of an intuitive leader. Some can understand what it takes to lead, others can actually do it. Jethro understood people and leadership well enough to know how to empower Moses' leadership. Even though he had no personal experience with those who had just escaped Egypt, Jethro knew leadership had to be based on ability, not position. Hindi po posisyon, kundi yung abilidad ng leader. Paano niya pangunahan ang kanyang organisasyon, ang kanyang mga tao. And he instinctively understood that the right people were present to lead. Thousands, hundreds, fifties, and tens. They just had to be put into place. At panghuli, si Jethro ay magaling din sa himself. An intuitive leader reads himself.
alam na alam niya rin ang kanyang kakayanan, ang kanyang kalakasan, at ang kanyang kahinaan. Yan ang mabuting leader kagaya ni Jethro na magaling sa kutob sa pagbabasa ng sitwasyon. At ma-identify niya, malaman niya ang resources, at may super malasakit siya sa mga tao. At siyempre, dahil nagmamalasakit siya ng todo sa mga tao, ay nagmamahal siya ng todo sa Diyos at masunurin sa Diyos. Siyempre, nananatili sa Diyos. Number 5, himself. Yan po yung number 5. And his weaknesses and his individual calling. Jethro not only read and understood Moses' leadership problem, he realized he was not the man for the job. So, he read and evaluated Moses' leadership ability and planned accordingly. Nabasa ni Jethro na ang kanyang manugang na si Moses ay may kahinaan na isang individual sa itinawag sa kanya ng Panginoon. Si Jethro ay hindi lang nabasa ang sitwasyon, naunawaan pa niya si Moses na ang liderato ni Moses ay may problema. At napagtanto ni Jethro na hindi si Moses ang for the job. And binasa niya, binigyan niya ng evaluation ang liderato ni Moses at nalaman niya ang abilidad at nagplano sa ikinabubuti. Look at any leader with sharp intuition and you will see an ability to read a leadership situation. When Nehemiah looked at the wall in Jerusalem, he knew what to do. When Joseph understood Pharaoh's dreams, he knew how to prepare for the famine. Intuition, whether natural or developed, intentionally helps a good leader to become a great leader. Ulitin po natin yan. Whether natural or developed, intentionally helps a good leader to become a great leader. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapanalig. God is forever in control. God bless everyone. Bye-bye now.